Dinidinig ngayon sa Senado kung legal nga ba ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang hearing na ito pinangunahan ni Senator Amy Marcos. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, kumusta na ang tinatakbo ng hearing? Cheryl, nagsimula na nga ang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinangungunahan ni Senadora Amy Marcos. Layo nitong tukuyin kung may due process bang nasunod o mga batas na nalabag sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lumipas na linggo. Sa unang bahagi ng public inquiry, binalikan ni Senator Amy Marcos ang mga panayam ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na nagsasabing hindi bahagi ng ICC ang Pilipinas. Pero nilinaw ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kahit walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas bilang non-member state, ay may jurisdiction pa rin ito sa mga individual na posibleng may paglabag sa international humanitarian law. Kasama rin sa resource persons ay ang mga naging bahagi ng pagkakaaresto sa dating Pangulo na sina PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at CIDG Police Major General Nicolas Torre. Kasama rin ang mga opisyal mula sa Department of Foreign Affairs, Department of National Defense, National Security Council, Department of Interior and Local Government, at Office of the Deputy Executive Secretary for Finance and Administration ng Office of the President. Mayroon ding nagmumula sa academic sector na si Attorney Alexis F. Medina. Nagpahayag naman si Senator Bongo na sumali online, sinasabi niyang huli na ang pagdinig dahil nasa The Hague, Netherlands na ang dating Pangulo. Pero sang-ayon siya na dapat questionin ang naging implementasyon ng arrest warrant at posibleng pagtapak sa soberanya ng bansa. Cheryl, sa mga susunod na junction ng Senate probe ay pag-uusapan naman ang papel at involvement ng International Police Organization o Interpol at paglilinaw sa partisipasyon ng mga ahensya ng gobyerno sa pagkakaaresto ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes.